Hello hi guys, magandang hapon sa inyong lahat. This is Chino Rodriguez, Mamaya sa Gali Channel. Faith Healer Ozo Matarder. So ngayong hapon na to, tignan natin yung sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is a random gabay for the sign of Sagittarius. So sagi. Welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanino kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Sagittarius ang ating mga kagilap? So guys, this reading is a general reading namang di lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel. And hit notification bell for more videos update. Maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo na ang skip ng ads away pagpalahain kayo ng Diyos at may kapal siksik digdig na gumapaw ni biyayang manabalik sa inyo. So let's see guys, what is the messages sa iyo ng ating spirit for the sign of Sagittarius? So let's see and watch this. Angel Spirit Guide, please give me an information po. Ano kayang gusto sabihin sa iyo ng ating mga gabay for the sign of Sagittarius? So there's a Six of Pentacles. So there's something giving, receiving something by the universe. Ibig sabihin, magtutuloy-tuloy na rin ang magandang mangyayari sa buhay mo. Na maaaring magiging balanse na ang situations na tatahakin mo. Mga kaganapan na magiging kontrolado mo na. And there's a native cause, no? Unti-unti mo nang makakawala, no? Sa mga pinagdaanan mong sitwasyon, mga naranasan mo, mga napagdaanan mo. There's an ease of wands. Dito papasok ang mga bagong proyekto, plano. No? May mga bago kang gustong may sa katuparan or opportunities. And this is something that's recommended with confidence. So ngayon magiging mas malakas na ang loob mo. No? Mamahalin mo na yung sarili mo. Na magkakaroon ka ng respeto at disiplina. And this is something the moon ka with the truth reveal. Ilalantad lahat ng katotohanan dito. Maraming bagay na nakatago sa likod dito, pero unti-unti mo masisilayan. Ano man yung bagay na kailangan mo malaman. And because there's something that's kind of want, something burden. Meron talaga nagbibigay ng something pabigat dito sa situations mo. Ito yung unti-unting marireveal sa'yo yung kailangan mong pakawalan at bitawan. What is the Six of Pentacles? Represent with the Justice card. Now, there's something balance. So, it means magkakaroon ka talaga ng balancing sitwasyon at tustisya. No? Ano man yung bagay na gagawin mo, maaaring bumalik sa'yo. What goes around comes around. There's something consequences. Cause and effect ng bawat gagawin mo. And this, I think, the Six of Cups, na unti-unti ka na rin makaka-move on. No? Sa mga nangyari say from the past or from this person. Na maaaring naka-move on ka na from your ex. And there's a Seven of Pentacles, magkakaroon ka ng bagong idea, na magbubukas ng panibagong opportunities. And of course, ito yung matagal mo lang gustong gawin. And there's an Eight of Wands with a past communication, the past moment. No, hindi ka na mangangamba, hindi ka na matatakot. No, makipag-transactions, no, na kumilos, gumalaw. Ngayon, malayang-malaya ka ng kumilos. And there's a Nine of Cups, there's a wish fulfillment. Hanggang matupad mo yung mga pangarap mo with the moon card, ilalatag sa'yo ano man yung bagay or purpose mo sa buhay at mag-uumapaw ang kaligayahan mo at masasatisfy ka sa lahat na nangyayari sa'yo ngayon. And this is something the King of Pentacles, matuto ka lang maging practical at secure sa lahat ng pinaghirapan mo. You are also a provider, but definitely alam mo dapat yung grounds mo. No, alam mo dapat yung purpose mo. Hindi ka dapat tumatanggap ng kahit anong obligasyon na alam mong hindi mo nakakayaning bitbitin. No, dapat maging mature ka at maging mas matalino at wise ka how to handle, no, your self, your purpose, and your responsibilities. No, there's a Six of Pentacles because the Justice card represents with the Death card. Ito na yung katapusan ng imbalance, no? Katapusan na panay paubaya, panay bigay, ganon. Ngayon, magkakaroon ng balancing situations. No, there's something a give and take na. No, this is something a transformation.
Nababaguhin na nito ang mga nakasanayan mo dahil ile-let go mo na. No, papakawalan mo na yung mga nakasanayan mo, nakagawian mong bagay. This is something big changes coming in. And there's a 4 of Wands by celebration. Some of you guys, no, magkakaroon ng celebration, homecoming, family gathering, or meron naman ka ng sense dito na unti-unti ka na raw makaka-move on, makakawala from the past situation, from the past person. No, may bagong pag-ibig na darating. There's an 11-11 with the twin flame energy. And there's a judgment for a wake-up call. No, pinapaalalahanan ka, binibigyan ka ng senyales at babala na you need to pay attention. So let's see, what is this additional messages with an eagle spirit? So represent with the ease of cups. There's something, guys, with a new love. No, may bagong pag-ibig na darating. No, maaaring makakaranas ka ng a lot of phone calls, messages, and email. A love offer. There's a 6 of Swords with the transition. Unti-unti ka na raw makakaluwag-luwag. Ay, makakagaang-gaang ka na sa buhay. And there's a 2 of Cups with a partnership. Maging aware ka lang sa mga taong pakikisamahan mo, no, kakausapin mo, no, yung komunikasyon na to, maaaring kailangan na there's something respect at discipline. What is additional messages for the outcome? There's a 9 of Wands, konting tiyaga na lang. No, dahil lahat ng bagay pinaghirapan mo, makakamtan mo na ito. No, malapit na para magtagumpay ka na. And there's a 2 of Wands na piliin mo yung mga bagay na makakatulong lang sa'yo. Alisin mo yung mga bagay na makakapagpagulo ng utak mo. Ano man yung bagay karanasan, this is something a first step for you, no, na makawala ka at makalaya ka from the past situation. And there's the Chariot card, no, there's a judgment, parang paalala sa iyo na you need to pay attention. No, tutukan mo na. Kailangan mo ng kumilos ka paano ka mag-grow bilang isang tao. Diba? And there's a Magician for manifestation. Lahat ng bagay na gagawin mo or pangarap mo, ma-manifest mo to. And there's the King of Swords, stop the pattern. Puputulin mo na yung mga bagay na hindi nagsiserve sa'yo. Kaya nga, parang lilipat o aalis ka na dyan sa situation na yan. Kasi alam mo na hindi ka mag-grow dyan. Gagamitin mo na yung utak mo kaysa sa puso mo. Diba? Ngayon, magiging balance ka na. And there's the Full card for leap of faith. Magkakaroon ka ng bagong simula. Magtiwala ka sa sarili mo. No, mag-ingat ka na sa pakikipag-communicate, no, sa pag-transaction with other people, dahil mamaya ma-misinterpret nila kung paano ka makipag-collaborate sa kanila, no? Kaya kailangan maging maingat ka at maging wais ka. No, magkakaroon ka ng bagong simula dito, kailangan na ipapakita mo sa kanila na may obligasyon na responsibilities ka, no? So guys, let's see what is additional messages for finances and career, love life, and kalusugan. Let's watch this. Okay, pagdating sa finances and career, guys. For finances and career, represent with the two of swords. There's an indecision that you need to make. No, nahihirapan ka mag-decide, but kailangan mong gumawa ng desisyon, no, na walang pag-aalilangan at wala nang kumukomplika sa utak at isip mo. And there's a High Priestess na maraming mga intuition and of course an inner voice, gabay na tumutulong sa'yo para makapag-decide ka na maraming mga signs or securities na ipinababatid sa'yo, no, batid nito ay maaaring ipinapasok sa isipan mo. And of course, there's a 10 of Cups with the happiness. At the end of the time, magiging masaya ka sa decision na to. Mas gaganda na ang iyong negosyo, hanap buhay. And there's an Emperor, mas magiging mature ka na at magkakaroon ng respeto at disiplina sa ginagawa mo. And of course, there's something, the Fourth Sword. Ito yung sinasabi ko, na kailangan mo makinig sa intuition and inner voice mo, even your thoughts. No? Kapag alam mong pagod na, ipahinga mo yan. And there's something, the Three of Cups, for a lot of celebration coming in. Na maraming celebration magaganap pagdating sa finances mo. Maging aware ka lang talaga sa pakikipag-communicate, no, sa mga taong susuporta sa eksena mo, no, sa gagawin mo. And of course, let's see what is additional messages for love life. There's a Three of Pentacles na collaboration, communicate clearly. And there's something, the Seven of Cups, with a choices and a lot of opportunities, many options. Sa pagdating sa pag-ibig, no, maraming taong lalapit, maraming taong darating para mahalin ka. No, basta pag-isipang mabuti, hindi parang kanin ang isusubo mo yan
no? At pag ayaw mo na at iluluwa mo na, there's another ones, matuto ka maging mahinahon sa pagpasok sa isang relasyon. No, there's a Kingman, baguhin mo na yung perspective mo, baguhin mo na yung nakasanayan nyo, na para hindi na maulit yung ganong scenario. And there's a Knave of Swords, na makalaya ka na from toxic relationship, from toxic attitude and toxic environment. Kailangan palayain nyo sarili, o kailangan mo makawala sa nakaraang kabiguan o trauma, no? Pagdating naman tayo sa kalusugan, guys, so there's a Devil card. Some of you, there's a something toxic energy. Maaaring may gumagawa sa'yo ng hindi maganda. And there's a Three of Wands, no? Mayroon ditong parang ginayuma ka, na parang gusto mong pumunta doon sa person na yon. Or maaaring cross-watcher out there, maaaring ginagayuma ka nito. Ganon. Na maaaring gusto mong pumunta sa lugar na yon. Parang gusto mo, willing-willy ka doon. And there's another source. See, nagkakaroon ka ng anxiety, sleepless night. Sabi ko na nga ba, gayumay. Hindi ka makatulog, balisa ka. And there's a Wheel of Fortune. See, there's something good luck with a turning point. Now, there's something destiny. Talaga ilalatag sa'yo kung talagang para sa'yo. Pero sinisad ka magiging maganda na kalusugan mo dito. No? Kailangan mo lang talagang putulin anuman negativities na to. Gaganda na ang iyong kalusugan. And there's a Six of Wands mo, ipapanalo mo to. Na magiging maganda na ang iyong kalagayan. At liliwanag to sa'yo lahat ng bagay na to. At masusolusyonan mo rin to. There's a Temperance with a divine intervention. Paalala sa'yo na you need to pay attention pagdating sa kalusugan mo. Lutang ka, balisa ka, hindi ka makatulog. No? Lagi mo siyang iniisip, means gayuma po yan. So let's see what is additional messages tayo pagdating naman tayo sa Magical Fire Messages. Advices and requests sa pick a card, yes or no. Kung bago ka sa channel ko, guys, na pick a card, yes or no, pwede ka magtanong. Isa lang magiging sagot dyan within 1, 2, or 3. Kung nakapili ka na, comment down below kung ano number na pili mo. Then, of course, comment down below kung saan location ka naroroon. No? Kung saan lupalop ka ng mundo, please comment down below para malaman ko kung saan umabot ang videos natin. Then, of course, guys, malalaman mo ang sagot dito sa dulo ng reading na to kung ano number na pili mo. So, let's see and watch this. With the Magical Fire Messages, represent what? With the Magical Fire Messages, represent easy does it. Stop trying so hard to control this situation. Na wag mo nang kontrolin isang bagay. Hayaan mo siyang mangyari ng kusa. Diba? There's a marriage. Some of you may kasal na kayo o ikakasal ka na. And of course, there's something guys with a patient, please. Kailangan mo habaan ng pasensya mo. Habaan ng pasensya mo dahil kailangan mo hintayin yung tamang pagkakataon kung para sa'yo, para sa'yo. What is the yin and yang oracle card? Represent guys with an action and movement, new beginning, magkakaroon ka ng bagong simula, kailangan mong kumilos, gumalaw. And there's something, a cycle, changes. Unti-unti nito babaguhin ang sistema mo, kapalaran mo, no? Ano man yung bagay na nangyari sa nakaraan, wag mong ibaon yung sarili mo. Sa nakaraan, just move on. Kailangan mo na mag-move on. Kasi nagsasuffer ka dito no? Sa pag-ibig na akala mo hanggang wakas. And there's a retreat. Kailangan mo na mag-disconnect from the world. No, kung mawala sa mundo ng punong-puno ng toxicity. So there's a fall. No, unti-unting ilalatag sa ibibigay sa iyo mismo sa harapan mo, ibabagsak sa harapan mo kung sino at kung ano ba talaga yung para sa iyo. There's a new home. Na magkakaroon ka ng bagong bahay or magkakaroon ka ng bagong pamilya at relasyon. What is the romance age for a Mystic Love Oracle deck? Represent guys with the finances and future. Some of you guys, no, gaganda na rin ang yung future pagdating sa finances. And there's a soulmate. Soulmate kind of person mo. And there's something everlasting. Pang matagalan. There's a freedom. Makakalaya ka na rin. No, kailangan mo lang i-surrender lahat, no, ng bagay na mabibigat para sa iyo. Huwag mong ipilit bitbitin dahil mahihirapan ka lang sa bagahe na daladala mo. What is an angel's number? Represent with a 1551 with a hold your vision. Panghawakan mo, ano man yung bagay na nakikita mo. Ano man yung bagay na hinahangad mo. Focus on the good and maintain your concentration to the outcomes you desire. It's time to put your faith and it's time to your ideas pursue your goal, which
with all your might, you have such a beautiful, courageous, and brave spirit. Matapang ka. Ano man yung bagay na tumatakbo sa utak mo, tuparin mo yun. There's something manifestation, abundance, and dreams, vision, and prosperity. Ano man yung nakikita mo na sisilayan mo, mangyayari yan in the near future. What is the Money Move Oracle deck? Represent, guys, with the public faces. No, it's okay to be yourself. Na okay naman na maging totoo ka sa sarili mo. No, kailangan mo lang pangalagaan ang reputasyon mo at ang iyong sarili. And of course, this is something, guys, with the shadow work represent what? From the shadow work represent what? Represent, guys, with the resentment, forgiveness, release, and serenity. Kailangan mong pakawalan, bitawan, ano man yung bagay na nagbibigay ng trauma, lungkot na nakaraan, kailangan mo hanapin yung kapayapaan at palayain yung sarili mo mula sa kalungkutan. What is a clarifying for a love situation? Huwag mong ipilit yung sarili mong ikulong sa nakaraan, guys, ha. Talagang kinaklarify to. Freedom, past luck, suffering, resentment. Talagang sinasabi dito, and hold your visions, no? And the easy does it. Huwag mong kontrolin yung situation, hayaan mo siyang mangyari ng kusa. Dahil babaguhin ito ang sistema at buhay na tinatahak mo. Pagdating sa relasyon, this is something missed chances. Don't have regret, cherish your moment together. No, huwag mo nang panghinayangan, wag mo na pagsisisi. Ano man yung bagay na meron kayo, kailangan mong explore or mahalin yung bagay na yon. Nakaraan man yon o kasalukuyan, kailangan pahalagahan mo habang meron ka pa o hawak-hawak mo na o kailangan mo nang mag-move on. So this is something, guys, with a what lies beneath with a hidden future. What lies beneath with a hidden future? Represent with a total drama action. No, iwasan mo na magdrama. No, mang-gaslight, or either kung ginagaslight ka, niloloko ka, kailangan mo nang pakawalan yung sarili mo mula sa drama. And this is something with a putting a show. Now, some of you guys na meron ditong pinapahiya, meron ditong parang inaano ka na lang, pinaglalaroan ka na lang, no, pinagtatawanan ka. No, just being aware. Kailangan mo na makalaya from this toxic relationship. So, let's see what is additional messages with a clarifying for life situation. So, let's see. What is the clarifying for a life situation? Clarifying for a life situation represent with a river of release. Ito na yung parang ilog ng pagdaloy ng pagpakawala ng negatibo sa mundo mo or sa buhay mo. No, drift along the river release where water carry away burdens guiding towards renewal. No, dadaling ka nito, no, para gumaan ang sitwasyon mo, gumaan yung buhay mo. Kailangan mong maging handa, no, napakawalan ano man yung uri na negatibo na nababalot sa sarili mo at sa buhay mo. No, hindi mo kailangan makulong dyan sa situation na yan. Handa ka dapat pakawalan yan. What is the part of the light represent what? What is the part of the light represent what? There's an expansion. No, isang bagay ito na magdadala sa inyo kaluwagan or mas lalo kang lalago bilang isang tao dahil natuto ka paano mo pakawalan ang isang bagay na nagbibigay hadlang sa pag-unlad mo. I am always growing, expanded, and evolving with every experience as I expand by understanding and deepen connections to the divine. I welcome change and new possibilities knowing that each step forward bring me closer to the higher potential. Kaya mong gumanda ang situations mo, kaya mong bumangon at kaya mo naman makawala dyan sa sitwasyon na yan. Nga lang, kumbaga, hindi ka lang makamove or hindi ka lang makalis dyan dahil nahihirapan kang i-let go yung isang bagay na yan na minsan mo nang pinahalagan at minsan mo nang pinotraksyonan. Pero ganun talaga, kailangan mo nang pakawalan. So let's see what is the pick a card, yes or no. So let's watch this. With the pick a card, yes or no, guys. So, let's start with the number 1. Sino nakapili dyan, guys, with the number 1? There's a no. On pins and needle, wrap patch being stuck. No, ibig sabihin dito para nakabaon na tinik, no? Yung mga hadlang dyan sa buhay mo. O para kang maraming tinik na nakasapak sa buhay mo, sa sarili mo. Isa yan sa bagay na kaya hindi ka maka-recover at hindi ka makaalis. Na punong-puno ng sakit at punong-puno ng hirap na pinagdaanan, kailangan mo na itong palayain yung sarili mo mula dito sa sitwasyon na ito. Huwag mong hayaan, there's a no. No, huwag mong hayaan na lalong mabaon ka dyan sa sitwasyon na yan. And there's something a no. Storm to violence, shelter needed, no? Kumbaga masyado ng
parang binayo ka ng mga problema, binayo ka ng mga sakripisyo, paghihirap, lahat mga bagay na pinagdaanan mo, wag maghanap ka ng umanap ka ng way or umanap ka ng ibang lugar na kung saan ka magiging panatag at magiging maluwag, na magiging magaang. And there's a no again with the number 3, not able to proceed close to negotiation. Wag mo nang hayaan yung sarili mong pumayag ulit, no, natarantaduhin ka na ulit, no, for the third or second time around. Kailangan mo maging mas matalino sa pagdidesisyon, na dahil itong bagay na to ay magdadala sa iyo ng kapahamakan or magdadala sa iyo ulit ng isang kalugmukan na maaaring mahirapan ka ng bumangon. So guys, this is a random gabay for the sign of Sagittarius. So, Sagi, maraming salamat po for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate, kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos. Update kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pag-suporta sa aking channel, lalo-lalo na ang skip ng ads away pagpalain kayo ng Diyos at may kapalsiksik digdig na gumapaw ni biyayang manang balik sa inyo. Maraming salamat Sagittarius for this wonderful reading. Maraming salamat and see you in the next video. Bye-bye and babush.